Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Isa akong avid listener ng inyong programa at matagal ko na rin talagang gustong sumulat sa inyo. Hindi lang para magbahagi ng aking kwento ng buhay kung hindi para humingi na rin ng payo. Alam ko kasi na malaki ang maitutulong ninyo at ang ating mga kabarangay sa bagay na gumugulo ngayon sa isip ko. Umpisahan ko ang lahat sa kwento namin ng first love at first boyfriend kong si Stanley. Classmate ko siya noong college at pareho kaming nasa Dean's List. Nagsimula kami bilang isang mabuting magkaibigan dahil marami kami mga bagay na napagkakasunduan. Isa na nga doon yung paraan namin ng pag-review bago ang aming mga exam. Pareho kasi kaming madalas nasa madaling araw nag-review o isang oras bago ang exam namin. Tapos ay nilalagay namin ang reviewer namin sa ilalim ng una namin. Nalaman namin na parehas kami na may ganong habit ng pag-review. Noong magkasama kami sa isang research paper noong nasa second year college kami. At nang sumunod na taon ay niligawan niya ako. At kaagad ko rin siyang sinagot. Bagay na kahit kailan ay hindi ko pinagsisisihan. Dahil naging faithful siya sa relasyon namin kahit noong nakagraduate na kami at may kanya-kanya ng trabaho. Happy anniversary, baby! Happy anniversary din, baby! Sana nag-enjoy ka sa date natin ngayon. Ay, sobra! Lalo na't alam ko kung paano mo pinaghirapan na ipunin yung panggastos para sa buong araw na date natin na to. Mula sa pamamasyal natin sa park kanina umaga, panonood ng sine, hanggang sa dinner date natin ngayon. Bakit ba kasi ayaw mo akong mag-share sa mga ginastos mo sa araw na to? Para naman maranasan mo kung paano ka ilibre ng boyfriend mo. Baby, sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan gawin to. Sanay naman ako na naghahati tayo sa ginagastos natin sa mga date natin, di ba? Ayun na nga eh. Nasanay ka na palagi tayong naghahati kahit na dapat ako yung mas gumagastos sa ating dalawa. Ang dami ko na tuloy utang sa'yo. At bakit mo naman nasabi yan? Baby, hindi na uso ngayon na lalaki lang ang gumagastos para sa babae. Kaya wag mong isipin na may utang ka sa akin. Nahihiya lang talaga ako sa'yo. Kasi nga sa ilang taon na relasyon natin, sobrang bihira lang kitang malibre. Na hindi mo nga kailangang gawin. Responsibilidad kita, kaya kailangan kong gawin yun. Dalawa tayo sa relasyon na to. Kaya pareho nating responsibilidad ang isa't isa, okay? Ay, thank you baby. Thank you saan? Sa pag-intindi mo sa sitwasyon ko. Sa 5 taon na relasyon natin, puro pag-intindi na lang ang ginawa mo sa akin. Kasi alam mo kung gaano kabigat at kalaki ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pati tuloy ikaw, nadadamay na sa bigat na dala ko nang dahil sa responsibilidad ko. Minsan nararamdaman ko tuloy na parang pabigat na rin ako sa'yo. Hindi totoo yan. Kasi kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Ikaw kaya yung happy pill ko. Happy pill, pero palagi kang inuutangan kapag nasushort ako sa budget na para sa bahay namin. Yun din naman ang gusto ko, na ako yung unang maalala mo sa oras na nangangailangan ka ng tulong. Kasi ganun din naman ako sa'yo eh. Baby, kahit kailan naman, never kang nangutang sa akin. Hindi lang naman tungkol sa pera yung pagiging happy pill ng isang tao. Kasi 'di ba, ikaw yung palaging kinukwentuhan ko ng mga stress ko sa trabaho. Ikaw yung kasama ko nung masama yung loob ko kasi hindi akong na-promote sa opisina namin. Ikaw yung nagpapasaya sa akin sa oras na sobrang down ako. Kaya talagang thank you. Thank you kasi palagi mong pinapagaan yung loob ko. Thank you rin sa lahat ng pag-appreciate mo sa ginagawa ko para sa'yo. Siyempre naman. Kasi nakikita ko lahat ng effort mo para mas tumibay ang relasyon natin. Yun na lang din kasi ang kaya kong gawin para maramdaman mo na ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto ko makasama sa habang buhay. Pero baby, hindi mo pa ba talaga ako pwedeng ipakilala sa mami mo bilang boyfriend mo? Ay, baby.
5 taon na tayong magkarelasyon. Siguro naman, panahon na rin para malaman niya ang tungkol sa ating dalawa. Mahigpit pa rin kasi si Mami sa akin hanggang ngayon. Alam mo na, uni ka iha. Kaya ayaw niya pa rin ako magkaroon ng boyfriend. Kahit ngayon na may trabaho na ako. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na kitang ipakilala sa kanya. Pinapakiramdaman ko lang din kung handa na ba siya magkaroon ng boyfriend ang nag-iisang anak niya. Sorry baby ha. Okay lang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Ikaw na lang din ang kasama ng mami mo kaya alam ko na takot din siya na mawala ka sa kanya. Thank you baby. Basta makikilala mo rin si Mami. Promise. Papa Dudut, kagaya ng nabanggit ko kanina ay parehas kami ni Stanley na nasa Dean's List at may academic scholarship. Tapos pareho kaming nagtapos ng cum laude sa university. Marami man kaming pagkakatulad sa mga gawain, ugali o iba pang mga bagay. Napakalaki naman ng pagkakaiba ng estado namin sa buhay, Papa Dudut. Parehas kaming maagang naulila sa tatay namin noon. Namatay ang papa ni Stanley sa isang aksidente at ang daddy ko naman ay sa atake sa puso. Panganay si Stanley sa 6 na magkakapatid at nagtatrabaho bilang kasambahay ang nanay niya. Malaking bagay talaga para sa kanya noon yung academic scholarship niya at financial assistance na natatanggap mula sa munisipyo. Dahil kung walang mga yon, baka hindi na nila kinaya ang mga gastusin para sa kolehiyo niya noon. At mula nang magsimulang magtrabaho si Stanley, siya na halos ang sumalo ng lahat ng responsibilidad dahil nagkaroon ng komplikasyon ng nanay niya sa sakit na diabetes. Dahilan para maputulan ito ng isang paa. Kaya alam ko ang hirap at bigat ng responsibilidad na meron si Stanley. Ako naman ay solong anak ng mami ko na isang negosyante. Negosyante din ang daddy ko bago siya mamatay. At masasabi ko na may kaya talaga ang pamilya namin dahil lahat ng bagay na gusto at kailangan ko ay nakukuha at nabibili ko kaagad. Kahit mag-isa na lamang si mami na nag-handle ng mga negosyo nila ni daddy, nagawa niyang hindi ito bitawan at mas mapalaki pa. Kaya naman mataas din talaga ang expectation niya sa akin. Malaki ang plano niya para sa future ko. At kasama sa future na yon, ang taong gusto niyang maging parte ng pamilya namin at makakasama ko sa panghabang buhay. Bakit ngayon ka lang Mami! nakauwi? Bakit gising pa po kayo? Yung tanong ko muna ang sagutin mo. Napa-overtime lang po ako sa trabaho. Overtime sa trabaho? O sa boyfriend mong patay gutom? Mami! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko Patay gutom yung boyfriend mo. Kaya hindi mo siya maipakilala sa akin. Bakit ba hinahayaan mong sarili mo na perahan ka nun? Ha? Ay, hindi ko po siya pinapakilala sa inyo kasi alam ko na yung mga salitang bibitiwan niyo sa kanya. Mali po kayo ng pagkakakilala kay Stanley. Mali po yung tumatakbo sa isip niyo tungkol sa kanya. Anong mali sa mga nalaman ko tungkol sa kanya? Na mahirap lang ang pamilya niya? Na wala na siyang tatay at nangungupahan lang sila sa isang maliit na bahay? Na siya lang ang bumubuhay at nagpapaaral sa mga kapatid niya dahil matagal nang lumpong nanay niya? Mali po iniisip niyo na pera lang ang habol sa akin ni Stanley. Talaga? Kaya ba sa dinami-dami ng babae, ikaw talaga ang niligawan niya? Niligawan niya ako hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa special na nararamdaman niya para sa akin. Wala pa nung college kami. Hoy Marga, huwag kang tanga na basta naniniwala sa sinasabi ng lalaki na yon. Sigurado ako na pera lang ang habol niya sa'yo. Gusto kanyang gamitin para maiahon sa hirap ang pamilya niya. At yon ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Yan na talaga ang dahilan kung bakit ayokong dalhin dito si Stanley at ipakilala sa inyo eh. Dahil hindi nyo pa nga siya nakikilala, hinusgahan nyo na kagad siya.
Mabuting tao si Stanley, Mami. Malinis ang intensyon niya sa akin. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko siya matatanggap bilang boyfriend mo o parte ng pamilya na to. Marga, matagal ko nang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na ang lalaki na yan. Mahal ko si Stanley at mahal niya ako. Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Hindi! Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang magiging responsibilidad mo sa oras na maging asawa mo ang Stanley na yan. Ilang kapatid pa ba niya ang pinapaaral niya? Hanggang kailan niya dadalhin ang responsibilidad na dapat nanay niya ang gumagawa? Hindi naman ginusto ni Stanley na mapasok sa ganong kabigat na buhay. Ayun na nga eh. Gusto kang gamitin ni Stanley para gumaan ang buhay niya. Para matakasan ang responsibilidad niya sa pamilya niya. At para ikaw na ang sumalo ng lahat ng bigat na pinagdadaanan niya ngayon. Marga, peperahan ka lang ng lalaki na yan. Hindi mo ba talaga naisip yon? Kilalanin niyo po muna kasi siya. Hindi talaga siya kagaya ng nasa isip niyo. Mabuting tao si Stanley at mahal niya ako. Kahit kailan, hindi ako nagkamali sa iniisip ko. Ginagawa ko to dahil anak kita. Mahal kita. At concerned ako sa'yo kaya ayokong gamitin at perahan ka lang ng lalaking yon. Ayokong masaktan ka ng dahil sa kanya. Mami, hindi nga po ako sasaktan ni Stanley. Maniwala kayo sa akin. Mahal niya talaga ako. Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili niyo para makilala siya. Sana naman po matanggap niyo siya bilang boyfriend ko. Hindi! Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Kahit ano pang sabihin mo tungkol sa kanya, hindi magbabagong tingin ko na pera lang ang habol niya sa'yo. Kumbinsido ako na peperahan ka lang ng lalaki na yon. Gagamitin ka lang niya para takasan ang hirap ng buhay na meron siya ngayon. Papa Dudut, aaminin ko na may pagkamatapobre ang ugali ng pamilya ko, lalo na si Mami. Naalala ko nga noon na tuwing family gathering, nagpapayabangan ng mga bagong gadget ang pinsan ko. Ang mga tito ko naman ay mga bagong sasakyan ang pinag-uusapan at alahas naman ang topic madalas ni na Mami at ng mga tita ko. Yung lola ko lang yung madalas na nakakausap ko tungkol sa mga simpleng bagay kagaya ng pagluluto o mga lumang litrato ng aming pamilya. Wala kaming pinag-uusapan na kahit na anong gadget, sasakyan, alahas o ano pa mang mga mahal na material na bagay. Ang madalas naming mapagkwentuhan ay ang buhay nila ng yumao kong lolo. Kung paano sila nagkakilala, naging magkasintahan at nagsumika para mapagtapos si Mami at ang iba pa nilang mga anak. Palagi niyang sinasabi sa akin na mabilis lang, mabawi at maipon ang pera. Pero ang panahon ay nauubos at lumilipas. Sa halip na ubusin namin ang oras sa mga luho namin, mas mabuti raw na gumawa kami ng magaganda at masasayang alaala kasama ng mga taong mahal namin. Sa tuwing narinig ko yon mula kay Lola ay gumagaan ang pakiramdam ko. At naisip ko na wala akong ibang pinagmanahan sa pamilya namin kung hindi ang lola ko lang. Papadudot ang pagiging matapobre at mapanghusga ni Mami ang dahilan kung bakit hindi ko magawang ipakilala si Stanley sa kanya. Noong sinabi ko pa lamang na nanliligaw si Stanley sa akin ay pina-background check na niya kaagad ito. At grabe talaga ang sermon na ibinigay sa akin ni Mami nang malaman niya ang buhay na meron si Stanley. Marami siyang masasakit na salita na binitawan noon patungkol kay Stanley. Paulit-ulit niyang sinasabi na mamamatay lang daw ako sa gutom kapag si Stanley ang napangasawa ko at peperahan lamang daw ako nito. Sinabi ko kay Mami na hindi ganong tao si Stanley pero hindi nagbago ang pagtingin niya dito. Kahit na ilang beses kong sabihin sa kanya na bigyan ng pagkakataon na kilalanin si Stanley, hindi pa rin siya nakinig sa akin. Pero syempre pilit ko pa rin pinaglaban ang nararamdaman ko para kay Stanley. Kaya sinagot ko ito at naging boyfriend bago kami graduate ng college. Kaya lang ay marami ring kilalang kumpanya si Mami at marami siyang koneksyon
na malalaking tao at natatakot ako noon na gumawa siya ng paraan para tuluyang masira ang relasyon naming dalawa ni Stanley. Baby, sorry, ngayon lang ako. Ayos lang. Medyo kadadating ko lang din naman dito. Ay, grabe kasi yung traffic papunta sa restaurant na to. Maaga na nga akong umalis sa opisina pero na-late pa rin ako sa usapan natin. 15 minutes ka lang naman na late. Kahit anong sabihin mo, late pa rin ako. Alam mo naman na ayokong nalilate sa usapan natin. Kung bakit kasi ang tatanga ng ibang taxi driver dito sa Makati. Bakit mo naman nasabi yan? May nadaanan kasi kaming banggaan kanina. Parehas taxi. Tapos nag-aaway pa yung dalawang driver. Nagsisigawan at walang gustong umawat sa kanila. Paano nila maaayos yung problema kung walang aawat, di ba? Di ba ang tatanga lang ng mga taxi driver na yun? Kaya lalo ako nabibwisit kasi sila ang may kasalanan kung bakit na-late ako sa date natin. Nagpadala sila sa mga ganong emosyon nila pero hindi naman ibig sabihin nun, tatanga-tanga na sila. Tsaka, kumalma ka na. Hindi naman ako masyado matagal naghintay kaya wag mo nang isipin yun. Pero kung hindi dahil sa mga tangang taxi driver na yun, hindi pa rin ako malilate. Uy, tigilan mo na nga yung katatawag sa kanila ng ganun. Hindi mo rin naman kasi alam kung ano bang punot dulo ng pag-aaway nila. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoong nararamdaman ko. Bakit ba parang ang init ng ulo mo? Sabi ko nga kanina, kumalma ka muna para hindi ko ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Ay, pasensya na baby. Para kasi ang dami nangyari sa araw na to. Tungkol ba sa trabaho yung dahilan kung bakit mainit ang ulo mo ngayon? Oo, nakakainis kasi yung dalawang supervisor ko sa opisina. Palagi akong pinag-iinitan. Ginagawa ko naman ng tama yung trabaho pero palagi nilang hinahanapan ng butas. Kagaya nung nakaraang meeting namin. Sinabihan ba naman ako nung isa na parang pang-college daw yung PowerPoint presentation na ginawa ko. Sinunod ko lang naman ang instruction niya. Kung anong gusto niyang makita sa ipepresent ko sa meeting namin. Tapos kanina, yung isa namang supervisor namin, tinambakan ako ng trabaho. Ayoko sanang gawin kaya lang. Ayoko rin naman na mas lalo nila akong pag-initan. Baka mamaya, maging dahilan pa yun para tanggalin nila ako sa trabaho. Hindi ka naman nila pwedeng basta tanggalin sa trabaho ng dahil lang doon. Natatakot lang din ako kasi alam mo naman na ang dami kong gastusin ngayon. Kalilipat lang namin ni nanay sa bagong apartment mula nung pinaalis kami dun sa dating tinitirhan namin. Kung bakit naman kasi biglang binenta ng may-ari yung bahay at lupa na inuupahan namin. Mas lalo ako nagipit ngayon kasi mas mataas yung upa na binabayaran ko sa bagong apartment namin. Tapos natanggalan pa ng scholarship yung kapatid ko. Sumabay pa itong mga buwisit na supervisor ko sa opisina. Ay, ano ba namang buhay to? Kalma ka lang. Sigurado ako na matatapos din lahat ng mga problema mo. Ay, bakit nga pala bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? May gusto kasi sana akong sabihin sa'yo. Pero gusto mo umorder muna tayo ng pagkain? Hindi pa naman ako nagugutom. Ano ba yung gusto mong sabihin? Parang ang seryoso ng mukha mo. Stanley, sana maniwala ka na hindi madali para sa akin ang desisyon na to. Pero ano kasi, kailangan ko nang tapusin ang lahat sa ating dalawa. Teka, anong ibig mo sabihin? Stanley, hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Hindi ko na kayang magstay sa relasyon natin na to. Marga, ano to? Joke time ba to? Huwag ka namang magbiro ng ganyan, please. Hindi ako nagbibiro, Stanley. Seryoso ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ayos naman tayo kahapon ah. Bakit ngayon bigla mo akong inihiwalayan? Ano bang mahirap intindihin sa hindi na kita mahal? Marga, huwag mo namang gawin sa akin to. Dahil ngayon kita mas kailangan. Sorry pero hindi ko na talaga kaya na patagalin pa yung relasyon na to eh. Hindi ko na kayang magpanggap na ikaw pa rin ang mahal ko. Ayoko na, Stanley. Ayoko na sa'yo. Wala na talaga akong nararamdaman na kahit na anong pagmamahal para sa'yo.
Papa Dudut, dumating na nga noon ang araw na kinakatakutan ko. Ang gumawa ng paraan si Mami para magkaroon ako ng dahilan na hiwalayan si Stanley. Ilang ulit na sinabi sa akin ni Mami noon na gagawa siya ng paraan para ako mismo ang makipaghiwalay sa boyfriend ko. Wala raw ibang maidudulot sa akin si Stanley kung hindi puro paghihirap lang. Kaya dapat nahiwalayan ko na ito. Palaging sinasabi ni Mami na peperahan lang naman daw ako ni Stanley, kaya dapat na magising na ako sa kabaliwan ko sa kanya. Halos araw-araw na nga kaming nag-aaway sa loob ng bahay namin. Dahil lang sa paulit-ulit na pangungumbinsi ni Mami sa akin na hiwalayan na si Stanley. Pero ni minsan ay hindi talaga yon pumasok sa isipan ko. May kumpiyansa akong magagawa naming ipaglaban ni Stanley ang pagmamahala namin. Hanggang sa huli, na kahit ano pa mang mangyari, walang bibitaw sa aming dalawa. Pero nagkamali pala ako at hindi ko inaasahan noon na darating ang araw na ako mismo ang tatapos sa relasyon namin ng taong pinakamamahal ko. Bonnie, nasan ka na ba? Malapit na nga ako dyan sa cinema kung nasaan ka. Anong malapit na? Kanino mo pa sinasabi yan eh? Di mo ba narinig yung sinabi ko? Nahihirapan nga ako mag-park. Alam mo naman kasi na first day showing ngayon ng movie na gusto mong panoorin natin. Tapos hindi mo pa inagahan ng alis sa bahay nyo. Paano pala kung pumayag ako na sunduin mo ako sa bahay? Eh di mas lalo tayong na-late. Alam mo, Marga, ang dami mong sinasabi. Malapit na nga ako dyan, huwag ka na magsungit. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko kung hindi hintayin ka? Bilisan mo maglakad. Nawawalan na ako ng ganang manood ng sine. Sabi ko naman kasi sa'yo kumain na lang tayo sa bahay namin para hindi nasasayang ang oras ko ng ganito. Malapit na nga ako, okay? Relax ka lang. Eto, papunta na talaga ako dyan. Ewan ko sa'yo, Bonnie, bilisan mo! Nakakainis talaga si Bonnie kahit kailan. Magsiset ng oras ng date, pero palagi siya yung late sa usapan. Hindi na talaga siya makakaulit. Marga? Stanley? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Napadaan lang ako dito sa mall kasi may kailangan akong bilhin na school supplies. Pero, pwede ba tayong mag-usap saglit? Hindi pwede. May lakad pa ako. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Marga, sandali lang. Gusto ko lang ng konting oras mula sa'yo. Hindi ko na rin kasi alam kung paano ka kukontakin. Hindi ko na matawagan cellphone number mo. Binlock mo pa ako sa mga social media account mo. Kasi wala naman tayong dapat pag-usapan kaya pinutol ko na lahat ng pwede nating maging communicasyong dalawa. Mahal kita. At sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Ano bang kailangan kong gawin para maging maayos ulit tayong dalawa? Wala! Kahit kailan hindi na maayos ang relasyon natin, Stanley. Walang dahilan para subukan pa natin ulit. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang pakisamahan ka at ang pamilya mo. Stanley, hindi ko na nakikita yung sarili ko na ikaw ang makakasama ko hanggang pagtanda. Ayoko ng mahirap na buhay. Ayoko maghirap at sigurado na ako na yun ang mangyayari pag ikaw yung pinili ko. May problema ba dito? Bonnie, Ginugulo ka ba ng lalaking to? hindi. Mabuti pa, umalis na tayo. Tara na. Marga, sandali lang. Stanley, sinabi ko nang wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya please lang, huwag ka nang manggulo. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigurado ako na hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam ko na nagsisinungaling ka lang. Alam ko na ako pa rin ang... Manahimik ka na. Ayaw kang kausap ni Marga. Ang kulit mo ah. Bonnie, tama na. Huwag mo itulak si Stanley. Ang kulit kasi ng bobo na to eh. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na girlfriend ko kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Girlfriend? Oo. Boyfriend ko na si Bonnie. Kaya please lang, layuan mo na ako. Tigilan mo na ako, Stanley. Ayoko na talaga makita ka pa ulit. Papa Dudut, nang may kwento noon ni Stanley sa akin ang tungkol sa pagkakatanggal ng scholarship mula sa kapatid niya, ay kinabahan ako. Naramdaman ko na may mga susunod pa na pwedeng mangyari na hindi ko magugustuhan, pero kaagad ko rin yung pilit na binabaliwala.
Hanggang sasabihin na nga ni Stanley na kinausap daw sila ng may-ari ng apartment na tinitirhan nila para paalisin sila doon dahil may nakabili na ng lupa nito. Doon na mas tumibay ang hinala ko na tama ang mga bagay na naglalaro sa isip ko. Lalo na nang may kwento ni Stanley sa akin na pinahirapan siya sa trabaho nila. Nagdesisyon ako na kausapin si Mami kung may kinalaman siya sa nangyayari sa buhay ni Stanley. Hindi naman nag-deny si Mami at sinabi niya na siya ang may pakana ng lahat ng paghihirap na nararanasan ni Stanley. At kapag hindi ko pa siya hiwalayan, hindi titigil si Mami sa panggugulo at pagpapahirap sa buhay ni Stanley. Saglit po akong natulala noon habang walang tigil ang pagtulo ng luha sa magkabila kong pisngi. Hindi ko rin alam kung matatawa ba ako o mandidiri kasi parang isinasabuhay ng mami ko na maging buhay na kontrabida mula sa mga teleserye. Nachichipan talaga ako. May tao palang darating sa ganung punto makuha lamang ang gusto. Hindi ko alam kung gusto bang magpa-discover ng nanay ko sa GMA o bored lamang siya. Kaya kung ano-ano nang mga naisip niyang gawin. Nakakasuka. Parang isang teleserye talaga. Ang buhay ko noon, Papa Dudut. Teleserye na walang kasiguraduhan kung may naghihintay na masaya o malungkot na katapusan. Papa Dudut, hindi talaga naging madali sa akin ang desisyon na ginawa ko na pakikipaghiwalay kay Stanley. Siya lang ang nag-iisang lalaki na gusto kong makasama sa buhay hanggang sa pagtanda ko. Pero hindi ko rin kaya na patuloy siyang mahirapan ng dahil lamang sa akin. At ang masama pa doon ay nadadamay na pati ang pamilya niya. Doon ko na-realize na may mga bagay na hindi kayang labanan ng pag-ibig lang. Kasama na doon ang kapangyarihan ng pera ng isang tao na kayang kontrolin ang napakaraming bagay sa mundong ito. Nagawa nitong tapusin ang pagmamahalan at relasyon namin. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang makipaghiwalay ako noon kay Stanley. Sinagot ko na rin ang manliligaw ko na si Bonnie ay na rin sa kagustuhan ng mami ko. Nangako kasi si mami na titigilan na si Stanley at ang pamilya nito. Oras na sumunod ako sa mga gusto niya. Kasama na nga sa pagsunod ko sa kanya yung pagpapakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, Papa Dudut. Ay, mabuti naman nakatulog na si baby. Makakapagpahinga na rin ako saglit. Teka, pasado 11:00 na pala ng gabi. Bakit wala pa rin si Bonnie? Mukhang si Bonnie na yun ah. Mapuntahan nga siya sa sala. Nakakabiti naman talagang kainuman yung mga yon. Dapat talaga hindi na ako sumama sa kanila eh. Nauna pa silang malasing kesa sa akin. Mga Bakit mahihina. ngayon ka lang nakauwi? Ay, gising na pala asawa ko. Ngayon lang nakatulog si baby kaya hindi pa ako nakakapagpahinga. Kaya naman pala, ang bango-bango ng asawa ko. Parang ready na ulit sumabak sa romansahan. Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka pwede ba, sagutin mo muna yung tanong ko? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-text naman ako sa'yo kanina, di ba? Sabi ko may overtime kami sa opisina, kaya malalate ako ng uwi. At kailan pa naging parte ng overtime yung paglalasing sa opisina? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi naman ako lasing ah. Anong hindi lasing? Halos hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Hindi nga ako lasing. Kayang-kaya ko pa nga tumatlo sa'yo bago tayo matulog. Pwede ba, Bonnie? Huwag mo nga akong halikan. Ano ba? Ano bang masama sa ginagawa ko? Mag-asawa naman tayo ah. Normal lang sa mag-asawa maglambingan, lalo na kapag galing ang lalaki sa trabaho. Baka nakakalimutan mo. 2 buwan pa lang nakakalipas mula nung mga anak ko. Eh ano naman? Ilang buwan na ako nagtitiis o wala nangyayari sa ating dalawa. Pasalamat ka nga, hindi ako nang bababae. Wow! Pinagmalaki mo pa talaga yan? Oo, bakit? Lalaki ako at may pangangailangan ako na kailangan mong ibigay.
Kaya wag mo akong pinagtatamutan. Kesa naman humanap ako ng ibang babae na hahalikan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Bonnie? Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ngayong hindi ka nabuntis, oras na para bumawi ka sa akin bilang asawa ko. Intindihin mo naman sana na nanay ako at hindi madali sa akin na magbuntis at manganak. Ayun na nga eh. 2 buwan na mula ng mga anak ka. Kaya oras na para pagsilbihan mo ako sa kama. Bonnie, ano ba bitawan Ka na nga mag-inerti dyan. Magugustuhan mo rin naman to eh. Kailangan pa ng katawan ko ng pahinga. Please naman, tumigil ka na. Kailangan ka naman ng katawan ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pagbibigyan mo ako, asawa mo ako, at responsibilidad mo na paligayahin ako sa oras na gusto ko. Naiintindihan mo? Kaya pagbigyan mo na ako kung ayaw mo na magkasakitan pa tayo dito. Papadudot, bago pa ako niligawan ni Bonnie noon ay kilala ko na siya bilang isang mayabang na tao. Uniko iho siya ng mga magulang niya at masasabi ko talagang lumaki siyang spoiled brat. Schoolmate ko siya noong elementary at high school sa isang private school at ahead siya ng 1 taon sa akin. Kilala rin siya noon bilang isang bully na estudyante na palaging may nakakaaway. Madalas ko ngang mabalita noon na palagi siyang pinapatawag sa guidance office dahil sa reklamo ng ilang estudyante sa kanya. Pero hindi siya na-kick out dahil palaging malaki ang donation na ibinibigay ng mga magulang niya para sa school. Nagkita ulit kami ni Bonnie sa burol ng isang dating teacher namin at mula noon ay palagi na niya akong kinukulit kahit alam niyang may boyfriend na ako. Nagulat na nga lang ako nang makarating kay Mami na gusto raw akong ligawan ni Bonnie. At yon ang lalong nagtulak kay Mami noon para gumawa ng paraan na masira ang relasyon namin ni Stanley. At para tuluyan ng tigilan ni Mami ang pagpapahirap sa buhay ni Stanley, pumayag na akong sagutin si Bonnie at magpakasal dito. Sinabi pa noon ni Mami na yun daw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang hindi niya alam, yun ang desisyon na sisira ng buhay ko noon. Ay, grabe ang traffic. Kung hindi ko lang talaga kailangan kumuha ng mga gamit ng anak ko, hindi muna ako uuwi dito sa bahay. Ay. Bonnie? Bonnie, nasan ka? Nakapagluto ka ba ng para sa hapunan? Ay! Bakit ba kasi nakakalat dito sa sala tong sapatos at medyas ni Bonnie? Muntik pa akong matalisod ng dahil dito. Saan naman kaya pumunta yun? Ang sabi niya kanina, maglilinis siya ng bahay kaya ayaw niyang sumama sa ospital. Hello, Mami? Hello anak, nakauwi ka na ba ng bahay nyo? Opo, nakauwi na po ako. Bakit kayo tumawag? May sinabi po ba yung doktor sa inyo tungkol sa kalagayan ng anak ko? Wala naman. Maayos naman siya dito sa ospital. Tumawag lang ako para i-check kung nakauwi ka na. Kakauwi ko lang din po dito sa bahay. Sorry po, hindi ako kagad nakapag-text. Niligpit ko muna po yung bumungad na kalat dito pagpasok ko. Eh bakit naman ikaw pa ang mag-aayos niyan? Wala po si Bonnie ngayon eh. Naiwan niya makalat dito sa sala. Hindi na nga siya sumamang magbantay sa anak mo dito sa ospital. Iniwan niya pang makalat ang bahay nyo? Hayaan niyo na po. Baka may biglaang nilakad na naman po yun sa trabaho niya. Sabado ngayon na. Anong kailangan niyang lakarin para sa trabaho? Minsan po talaga may mga inaasikaso siyang trabaho kahit weekend. Sige Mami, mag-aayos lang po ako dito ng konti para makapagpahinga na. Maaga po akong babalik dyan sa ospital bukas. Salamat nga po pala sa pagbabantay sa anak ko ha. Naku, wala yun. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Apo ko naman tong binabantayan at inaalagaan ko dito. Magpahinga ka na. Huwag mo masyadong isipin ang anak mo dahil ang sabi ng doktor, ligtas na siya mula sa dengue. At kailangan na lang i-monitor ang kalagayan niya dito hanggang sa payagan na siyang makalabas. O siya, sige na. Sige po Mami, salamat po ulit. Bye. Oh, nakauwi ka na pala. Kadarating ko lang dito. Kumusta anak natin? Katatawag lang ni Mami. Ayos naman daw yung anak natin, sabi ng doktor. Ligtas na raw siya mula sa dengue. Si Mami ang naiwan muna doon para magbantay sa kanya. Mabuti naman ayos na yung bata.
Akala ko iniwan mo siya mag-isa doon. Hindi ko naman nahayaan na maiwan mag-isa dun yung anak natin. Kailangan ko lang kumuha ng ilang gamit niya kaya napilitan akong umuwi ngayon. Eh ikaw, saan ka pala nang galing? May inasikaso lang ako sa opisina. May naging problema yung empleyado ko doon kaya hindi na ako nakatawag o nakapag-text sa'yo. Sa opisina ka ba talaga pumunta o sa babae mo? Anong pinagsasasabi mo? Sabado ngayon. Alam ko na wala kayong pasok sa opisina kapag ganitong araw. Sa biglaan nga nagkaroon ng problema. Kaya nagpatawag ako ng meeting para maayos ka agad yun. Gaano ba ka-emergency yan para hindi mo man lang magawang ayusin ang mga kalat dito sa bahay? Iniwan mo na lang basta dito yung sapatos at medyas mo tapos… Aray! Bonnie, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo yung braso ko! Mas masasaktan ka kapag pinagpatuloy mo yung pagbubunga mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ako nagkatrabaho para sa bahay na to. Ako ang dahilan kung bakit kumakain kayo ng anak natin. Kaya wala kang karapatan para utusan ako na gawin yung mga gawaing bahay dito. Papadudot nang tapusin ko ang relasyon namin noon ni Stanley, pinaiyagan ko na si Bonnie na manligaw sa akin. Naging maayos ang panliligaw niya sa akin at gustong gusto siya ni Mami. Kapag pumupunta siya sa bahay ay palagi nagluluto si Mami para sa kanya. Ramdam ko pa rin ang kayabangan niya dahil wala siyang ibang kinukwento noon kung hindi ang tungkol sa negosyo ng pamilya nila. Kung gaano kadami ang business nila, kung saang panig ng mundo siya nakakapunta at kung ano-ano pa na may kinalaman sa pera niya. Sa kabila ng ganong ugali niya, sinagot ko pa rin siya at pumayag pa rin ako na magpakasal sa kanya. Mula noon ay wala na rin akong naging balita kay Stanley. Ang huling naging pag-uusap namin nung puntahan niya ako sa labas ng pinagtatrabahuhan ko para tanungin kung totoong magpapakasal na ako kay Bonnie. Sinabi ko na totoo yon at tinanong niya kung hindi ko na ba talaga siya mahal. Tinanong niya kung totoo bang basura na lamang para sa akin ang ilang taon na relasyon naming dalawa. Tinanong niya ako kung wala na ba talaga siyang puwang o pwesto sa puso ko. Binigay ko sa kanyang isang napakahirap na kasagutan noon. Nagsinungaling ako at sinabi ko na kahit kailan, hindi na maibabalik pa ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Hiniling ko na umalis na siya sa buhay ko at yun nga ang ginawa niya. Mula ng araw na yon ay hindi ko na siya nakita pa, Papa Dudut. Pakiramdam ko, Papa Dudut, si Bonnie ang naging karma ko sa lahat ng pagsisinungaling at pananakit sa damdamin na ginawa ko kay Stanley. Kasi hindi ako naging masaya sa buhay ko kasama ang asawa kong si Bonnie. Sa umpisa ng pagsasama namin kahit paano ay maayos pa ang lahat. Pero hindi nagtagal ay lumabas na rin ang totoong ugali niya. Mainitin ang ulo niya sa lahat ng gusto niya ay dapat na sundin o pagbigyan ko. Nagiging mapanakit din siya pagdating sa romansa, lalo na kapag ayaw ko siyang pagbigyan. Mula nang mamatay ang mga magulang niya ay nagsimula na rin siyang malulong sa bisyo at sa pagsusugal. Hindi nagtagal ay nalugi rin ang mga negosyo nila. Hanggang sa magsimula na rin kaming mabaon sa utang noon, kaya napilitan na akong magtrabaho. Ayaw ko na rin kasing umasa kaming mag-asawa kay Mami kaya kahit na anong pilit niya natulungan ako financially ay tumatanggi talaga ako at sinasabi ko na kaya ko namang magtrabaho para makatulong sa asawa ko. Naging malungkot si Mami sa paghihirap na pinagdadaanan ko sa pagsasama namin ni Bonnie. Awang-awa siya hindi lang sa akin kung hindi pati na rin sa anak namin ng asawa ko. Hanggang sa marinig ko na mismo mula kay Mami ang suhestyon niyang makipaghiwalay na ako kay Bonnie. Bagay na hindi ko kaagad ginawa dahil ayaw kong bigyan ng broken family ang nag-iisang anak ko. Handa akong tiisin lahat ng sakit noon para lamang manatiling buo ang pamilya namin. Halos 10 taon na kaming nagsasama noon ni Bonnie at kahit kailan ay hindi ko siya nakitaan ng pagbabago sa ugali niya. Pero lahat ng bagay ay may hangganan at kasama na doon ang pasensya at pagmamahal ng isang tao. Salamat po sa mga pinamili nyo para dito sa bahay ha.
Hindi na po kayo dapat nag-abala eh. Kasya naman po yung pera ko pang grocery namin. Anak, alam ko na marami pa kayong binabayaran na utang ngayon ni Bonnie mula nang magsimulang malugi ang negosyo niya. Saka hindi naman ganun karaming mga grocery ko para sa inyo kaya ayos lang yan. Nahihiya na rin po kasi ako sa inyo, Mami. Napapadalas na po yung pagdadala niyo ng mga pagkain dito sa bahay. Tapos minsan pa, kayo pa po yung nagbabayad ng tuition fee ng anak ko. Ako rin naman kasi ang nangulit sa'yo na tapusin niya ng elementary sa private school. Kahit pa na gusto mo na siyang ilipat sa public school para makatipid ka. Ayoko lang din naman ibago ang bata. Kaya nangako ako sa'yo na tutulungan kita sa pagbabayad ng tuition fee niya hanggang sa makatapos siya ng elementary. 1 taon na lang din naman at makakagraduate na siya. Pasensya na po talaga ha. Bakit ba humihingi ka ng pasensya sa akin? Wala ka namang kasalanan sa sitwasyon nyo ngayon. Nagsusumikap ka pang matulungan ng asawa mo sa mga panggastos nyo dito sa bahay. Halos mapabayaan mo na nga ang sarili mo. Pinagsasabay mo ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak nyo. Samantalang yung asawa mo, walang inatupag kung hindi ang bisyo niya. Hayaan niyo na po, ganun talaga si Bonnie eh. Hindi sanay na hindi tinutulungan ng mga magulang niya. Kaya mula nung nawala sila, halos nawalan na rin ang direksyon ng buhay niya. Pero nandyan pa naman kayo ng anak nyo para sa kanya. Dapat isipin niya rin na magpakatatag at ayusin ang buhay niya para sa inyo na pamilya niya. Ewan ko ba, Mami? Sa totoo lang, napapagod na rin po ako sa kanya. Pero wala naman po akong magawa kundi magpakatatag eh. Ayoko na dumating yung araw na anak naman namin ang mahirapan ng dahil sa aming dalawa ng tatay niya. Basta itong tatandaan mo. Ano man ang maging mga susunod na desisyon mo, susuportahan kita. Salamat po, Mami. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Ay naku, wag ka nang paulit-ulit na magpasalamat. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko sa inyo. O sige na, aalis na ako at may kailangan pa akong daanan. Sigurado po ba kayo na hindi na kayo maghahaponan dito? Oo, hindi na. Importante yung dadaanan ko. Hindi ako pwedeng malate. Huwag mo na rin akong ihatid sa labas. Unahin mo nang magluto ng ulam para sa hapunan ninyo. Sige po, Mami. Mag-iingat po kayo ha. O ingat din kayo dito. Mauna na ako. Ay, si Mami talaga. Ang ganda ng timing. Sakto talaga tong mga gulay na bigay niya para sa pinakbet. Marga? Nandito ako sa kusina. Oh, gising ka na? Kanina pa. Ayoko lang magpakita sa nanay mo. Kaya ngayon lang ako lumabas ng kwarto. Sakto, magluluto ako ng pinakbet. Magsaing ka na habang hinahanda ko tong lulutuin ko. May pera ka ba dyan? Bigyan mo nga muna ako. Ha? Bingi ka ba? Ang sabi ko, bigyan mo muna ako ng pera. Wala akong pera dito. Pinambayad ko na ng bills natin. Walang pera pero nakapamili ka pa ng mga gulay? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi kita niloloko. Si Mami ang bumili ng mga gulay na to. Kung lumabas ka sana ng kwarto kanina nung nandito siya, makikita mo na pinag-grocery niya tayo. Huwag mo na akong gawing tanga. Ilabas mo na yung pera mo. Babayaran ko naman eh. Akin na. Bonnie, pwede ba? Bitiwan mo nga ako. Kahit anong kap-kap ang gawin mo sa bulsa ko, wala kang makukuhang pera sa akin. At talagang gusto mo masaktan ngayon, ha? Sige, sige. Subukan mo. Marga, bitawan mo yan. Subukan mo lang na sampalin o saktan ako. Hindi ako magdadalawang isip na isaksak tong kutsilyo sa'yo. Marga, nangungutang lang naman ako sa'yo. Babayaran ko rin naman kaya bigyan mo na lang ako ng pera. Bonnie, pagod na ako. Pagod na ako sa'yo. Paulit-ulit na lang tayong ganito. Ayoko na. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na. Hindi ko na kayang tiisin ang ugali mo. Maghiwalay na tayo. Papa Dudut, dumating ako sa punto na sobra na akong naaawa sa sarili ko. Dahil sa ginawa kong pagpapakamartir sa relasyon namin ng asawa kong si Bonnie. Madalas niya na kasi akong nasasaktan noon ng pisikal. Lalo na sa tuwing uuwi siya sa bahay namin ng nakakainom ng alak. Hindi na nga siya halos nagbibigay ng pera para sa mga panggastos namin sa bahay. Madalas pa niyang kinukuha sa akin ng perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Ang pera na tinitipid ko para sa anak ko at iba pang gastusin sa bahay. Kaya naman hindi ko na natiis lahat ng pagpapahirap na nararanasan ko kay Bonnie.
at tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan naman ni Mami ang desisyon ko na yon at tinulungan niya ako sa lahat ng gastusin para sa mabilis na proseso ng annulment namin ni Bonnie. Tinulungan din ako ni Mami sa pagpapalaki at pag-aalaga at pagsuporta sa anak ko. Dahil mula nang maghiwalay kami ni Bonnie, hindi na rin siya nagbigay ng kahit na anong financial o emosyonal na suporta para sa anak ko. Ayos lang naman sa akin dahil ayaw ko na rin na magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kanya. Sapat nang nasa tabi ko si Mami para kayanin kong alagaan at suportahan ang anak ko. Kaya lang isang pagsubok ang muling dumating noon sa buhay ko. Dahil 1 taon pa lamang ang nakakalipas mula na maghiwalay kami ni Bonnie. Nalaman ko na may malubhang sakit si Mami na hindi niya sinasabi sa akin. Matagal na pala siyang nakikipaglaban sa sakit niya na stage 3 breast cancer. Mami, aalalayan ko po kayo ha. Oh, dahan-dahan lang po sa pag-upo. Yan. Ay, Okay lang po ba ang pwesto nyo, ha Mami? O hindi po kayo komportable? ayos na ako, Marga. Salamat. Pwede na akong matulog sa ganitong pwesto ng upo ko. Gusto nyo po ba na lumipat tayo sa kwarto nyo para makatulog kayo ng maayos? Naku, hindi na. Ayoko. Okay na ako rito. Wala na akong ibang ginawa kung hindi matulog na lang ng matulog. Kailangan nyo po kasi yon para mas makapag-ipon kayo ng lakas. Parang ang lalo ako nanghihina kapag tulog ako ng tulog eh. Ay, nasaan nga pala ang apo ko? Nasa bahay po ng katrabaho kong babae. Malapit lang po sila dito. Pero nag-text na rin po ako sa kanya na nakauwi na tayo. Baka mamaya po nandito na rin po sila. Ah, hindi mo nasusunduin ang anak mo? Yung katrabaho mo na ang maghahatid sa kanya rito? Opo, Mabuti naman at napakiusapan mo siya na bantayan ang apo ko. mabait naman po yun. Tsaka magkasing edad po yung mga anak namin. Kaya sobrang close ng mga bata sa isa't isa. Nag-e-enjoy din po yung anak ko tuwing iniiwan ko siya dun sa katrabaho ko. Mabait din naman kasi ang anak mo, kaya hindi mahirap alagaan. Mas mahirap pa nga akong alagaan kesa sa kanya. Mami, hindi po totoo yan. Hindi po kayo mahirap alagaan. Sa totoo lang, nahihiya ako sa iyo, Marga. Sobrang nagiging pabigat na ako sa buhay mo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa buhay ko. Mami ko kayo. Kaya para sa akin, obligasyon ko na alagaan kayo kagaya ng pag-aalaga na ginawa niyo sa akin noon. Hindi lang naman to tungkol sa pag-aalaga na ginagawa mo sa akin ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Marga, napakarami kong nagawa na maling desisyon sa buhay ko. At kasama na doon yung pagsira ko sa relasyon ninyo ni Stanley noon. Tama ka, na mali ako ng pagkakakilala sa taong mahal mo. At muli akong nagkamali nang pilit kitang pinakasal kay Bonnie. Mami, I'm sorry, anak ha. Sana maniwala ka na gusto ko lang talagang mapabuti ang buhay mo. Kaya ginawa ko ang mga bagay na yon. Hindi yun para sa akin. Para sa iyo sana lahat ng desisyon na ginawa ko. Para sa ikabubuti ng buhay mo. Kaya nga, naisip ko ngayon na ito na siguro ang parusa sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pinaparusahan na ako sa mga pagpapahirap na ginawa ko sa inyo ni Stanley noon. Sorry talaga, anak. Sana mapatawad mo pa ako. matagal ko na po kayong napatawad, Mami. Nagkamali lang talaga kayo ng pagkakakilala kay Stanley noon. Pero kahit kailan, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Salamat, anak. Salamat sa palaging pag-intindi mo sa akin. Basta ito ang tandaan mo. Ano pa man ang mangyari sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, ano pa man ang mangyari sa akin, palagi mong pipiliin ang sarili mo. Piliin mo ang dahilan para maging masaya ka. Hanapin mo ang totoong kaligayahan mo. Naniniwala ako na
Hindi pa huli ang lahat para sumaya ka, Marga. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Papa Dudut, wala akong ibang hinihiling noon kundi maging masaya ang mga taong mahal ko. Kaya ako hiniwalayan si Stanley para tigilan na siya ni Mommy at maging mas maayos na ang buhay nila ng pamilya niya. At kaya ako rin pinakasalan si Bonnie ay para mapagbigyan si Mommy sa gusto niya. At pinapaniwalaan niyang tama. Kaya ako tiniis lahat ng paghihirap ko sa pagsasama namin ni Bonnie ay para hindi magkaroon ng broken family ang anak ko. Pero hindi ko alam kung bakit parang iba ang kapalit na mga sakripisyong ginawa ko. Parang puro paghihirap lang ang sinusukli sa lahat ng sakripisyo ko. Parang wala na akong ginawang tama sa buhay. Aaminin ko na nagkaroon ako ng malaking sama ng loob kay Mommy pero normal naman siguro yon. Dahil sa mga bagay na inakala niya na makakabuti para sa akin. At lahat ng sama ng loob na yon ay naglaho na mula nang ma-realize niyang nagkamali siya. Bumawi siya ng husto sa akin at sa anak ko. Kaya nga ayos na sa akin kahit nawala na si Bonnie sa buhay ko dahil nandiyan naman si Mommy para sa akin. Pinakita at pinaramdam niya lahat ng pagmamahal niya para sa amin ng anak ko. Pero naging napakabilis ng oras para sa kanya dahil hindi nagtagal. Iniwanan na rin kami ni Mommy at tuluyan ng sumuko ang katawan niya nang dahil sa cancer. Papadudot nangako ako kay Mommy na hindi ko ikukulong ang sarili ko sa kalungkutan sa oras na mawala siya. Nahanapin ko ang tunay na kaligayahan para sa buhay ko. Na palagi ko nang pipiliin ang sariling kaligayahan. Ngayon na ilang taon na rin mula nang mawala si Mommy ay pinilit ko nang maging maayos ang buhay at sarili ko dahil hindi madaling mawala ng isang Mommy na kakampi at nasasandalan ko sa lahat ng oras. Hanggang sa kahit paano ay muling maging magaan sa akin ang lahat. Bukod sa may natatanggap na akong maayos na financial support mula kay Bonnie na para sa anak namin. Maayos din ang takbo ng mga negosyo na naiwan sa akin ni Mommy. Kabilang ang ilang stall ng roasted chicken at donut na marami na ring branches sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nag-focus na ako sa pagnenegosyo para mas hawak ko ng oras ko at may panahon ako para sa anak ko. Maayos na ang buhay ko pero nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng taong sobra kong minahal noon. Sa kabila ng ilang beses na pagtataboy ko sa kanya paalis sa buhay ko. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana isang araw ay magtagpong muli ang landas namin ni Stanley. At kung dumating man ang panahon na yon, sana ay pwede pa naming ituloy ang aming nasirang relasyon at naudlot na pagmamahalan. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko at sana ay nakapag-iwan ito ng aral sa buhay ng mga nakikinig ngayong araw. Aral na huwag nating bitawan at sukuan ang taong mahal mo, lalo na kung wala namang problema sa kanila. Yung tipong gusto lang kayong paghiwalayin ng mga tao sa paligid ninyo dahil hindi nila lubos na kilala yung taong karelasyon mo. Ang mga pagsubok sa pagsasama, lagi mong mahahanapan ng paraan yan. Huwag mo agad susukuan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marga. Maraming salamat kay Marga sa pagbibigay ng oras na makapagbahagi ng iyong kwento ng buhay dito sa aming programang Barangay Love Stories. Tunay na hindi madali ang mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay at kahanga-hanga ang iyong naging katatagan. Lalo na nang mawala ang isa sa mga taong kinakapitan mo at nagbibigay sa iyo ng pag-asa sa buhay. Ang Mommy mo. Pero sa kabila ng mga hirap at pagsubok na pinagdaanan mo, naniniwala ako na darating ang araw na mahahanap mo ang kulang na nararamdaman mo sa buhay mo. Pwedeng bumalik si Stanley at muling matuloy ang naudlot ninyong kwento. O pwede ring mahanap mo ang kasiyahan na yon sa ibang tao. Sadyang mapaglaro ang mundong ito. Matuto ka lang na maghintay at manalig para sa tamang panahon na ibibigay ng poong may kapal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.
Dear Papa Dudut, magandang hapon po. Ako po si Mildred. 32 years old na po ako sa kasalukuyan. 2 years ago po nangyari ang pinaka-highlight ng kwento ko. Pinalampas ko po muna ang 2 taon bago ko napag-isipang ibahagi sa inyo ang kwento ko. Kasi gusto ko pong makasigurado na maganda na po ang takbo ng lahat. Kung ano po ang sinasabi ko ay unti-unti ko pong ilalahad sa kwentong ito. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko pero mabait at masunuring anak po ako. Working na po ako sa buhay ko ngayon pagka-graduate ko pa lamang ng college. Nag-iisang anak po ako at NBSB. Oo, Papa Dudut. Sa edad na 30 ay wala pa akong boyfriend noon at hindi po ako masela o pihikan kundi dahil na din po yun sa tatay ko na medyo mahigpit pagdating sa pakikipagrelasyon ko. Alex po ang pangalan ng tatay ko at 57 years old po siya noong panahong yon. 2 taon pa lang po ako nang mawala si nanay, kaya maaga pong nabiyudo si tatay. Hindi na po siya nag-asawang muli dahil iginugol niya ang buhay niya simula noon sa pag-aaruga sa amin. Maganda po ang takbo ng buhay namin pero sabi nga po, sa patag na kalye ay may madadaanan at madadaanang lubak. Hindi naman po dapat maging masama ang pangyayari pero sa mata ni tatay ay hindi ito maganda. May nanliligaw na po kasi sa akin noon. Matagal na siyang nanliligaw pero hindi ko sinasagot. May gusto na din naman po ako sa kanya pero dahil nga po sa higpit ni tatay ay medyo mahirap para sa akin dahil sa takot. Si Onad ang tinutukoy ko. 24 years old siya noon, mas bata po siya ng 6 na taon sa akin, Papa Dudut. Tay! Anak, nandiyan ka na pala. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kanina pa kayo? Kadarating ko lang. Bakit late na kayo? May dinaanan pa kasi ako. Saan po? Sa may... O bakit parang di nyo alam? Basta. Tay, pumunta na naman kayo sa opisina, no? Hindi ah. Tay, masamang magsinungaling. Bakit ba? Napadaan lang ako sa malapit doon. Tay, Oo na nga. Tinignan ko lang naman kung pauwi ka na. yun ba ang tiningnan nyo? Oo. Tay? Ano ba naman anak? Ang dami mong tanong. Ano ba to? Interogasyon? Kayo nga lagi akong pinupuntahan sa opisina ng di ko alam eh. Ano yun? Investigasyon? Sinecheck lang kita. Tay, nasa opisina lang ako. Ano pa bang pwedeng mangyari sa akin? Saka ang dami ko namang kasama doon. Yun na nga. Baka may nangungulit sa'yo doon. Yung boss ko po. Nililigawan ka ng boss mo? Tay, babae ang boss ko. Ano? Babae ang nanliligaw sa'yo? Tay, hindi siya nanliligaw. Kinukulit niya po ako para matapos agad yung trabaho. Ah, trabaho pala. Pero mali naman yung kulitin ka. Pagsabihan niyo nga po. Ha? Pwede ba yun? Kayo tay, desisyon niyo yan. Naguguluhan ako anak. Binibiro ko lang kayo. Ikaw talaga. Kasi naman tay, imbis na ipinapahinga niyo yung oras pagtapos ng trabaho niyo, pupunta pa kayo sa opisina para mag-check. Ayos lang po ako, magtiwala na lang kayo sa akin. Sa'yo may tiwala ako. Sa mga nasa paligid mo, wala. Grabe ka tay, ano to? Lahat ng tao wala kang tiwala. Yung mga mukhang di katiwa-tiwala lang. Paano nyo naman nalalaman na di ka tiwa-tiwala? Kapag lumalapit sa'yo. Grabe naman tay, lahat ng lalapit sa akin hindi ka tiwa-tiwala. Parang ganun.
Gusto niyo po ba layuan ako? Yung para akong may nakakahawang sakit? Ha? Hindi naman. Anyway, may dala po akong turon para sa inyo. Alam ko. Ay, ibig kong sabihin, gusto ko yan. Ay, Tay. Oh, bakit? Wala po. Nasaan na yung turon? Eto po. Wow, mamaya ako nakakainin ha. Maghahapunan na tayo maya-maya eh. Opo. Ano po bang ulam? Paksiw na pata. Wow, panghandaan yung ulam ah. Oo, handa ni paring Tote yun. Eh bakit umuwi agad kayo? Tapos na yung birthday? Nagpaalam na agad ako. Alam mo naman na hindi ako umiinom. Ikaw talaga, Tay. Baka pulutan nila yung inuwi mo ah. Hindi ipinagbalot talaga ako ni Maring Cora. Para sa'yo nga daw. Ay, ang bait talaga na mag-asawang Mang Toti at Aling Cora, no? Oo, Sana ako din pagdating ng araw. pagdating ng araw ano? Wala, Tay. Ibig kong sabihin, pagdating ng araw, makapagluto din ng paksiw na pata. Yan ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi ba pag-aasawa? Si Tatay, kung ano-ano naiisip. Kumain na nga tayo ng paksiw na pata para makain na natin yung turon. Ha? Oo nga. Papadudot, ramdam na ramdam mo si tatay. Alam ko ang mga gusto niyang sabihin. Kahit naman tahimik siya, mas madaming sinasabi ang kilos niya. At yon ay ang huwag muna akong magkaka-boyfriend. Hindi naman bago ang sitwasyon ko at marami pa ang katulad ko, pero ang hirap pala pag ikaw mismo ang nasa sitwasyon. Mahal ko po si tatay, papadudot, at ayokong sumama ang loob niya at lalong ayokong sumama ang loob niya sa akin, kaya ingat na ingat talaga ako sa kilos at pagsasalita ko na maaaring mapunta sa usapang pag-aasawa o pakikipagrelasyon ang usapan. Minsan ay gusto ko siyang tanungin ng diretsyo, pero naduduwag talaga ako sa takot ng magiging reaksyon niya. Pero papadudot, alam ko din sa sarili ko na tumatanda na ako at hindi ko nga po alam kung magkakaanak pa ako. Pero pangarap ko po ang magkaroon din ng pamilya. Kaya kahit sobra-sobra ang pagpaparamdam at alam kong mahal ko na si Onad, ay pinaglalabanan ko ang damdamin ko para lang huwag sumama ang loob ni tatay. Napakahirap, papadudot. Mildred, Oh, Onad. Bakit? bulaklak ko. Lagay ko na sa table mo ah. Huy, ano ka ba? Nasa trabaho pa tayo. O ano naman, inabot ko lang naman yung bulaklak. Sige, salamat. Tara, Ha? Saan? mag-lunch tayo. Lunch? Anong oras na ba? 12:00 na. Naku, ano ba yan? Nawala na naman ako sa sarili ko. Nakalimutan ko na naman yung oras. Kaya nga nandito ako eh. Anong ibig mong sabihin? Nandito ako para i-remind ka sa mga kailangan mong maalala. Ikaw talaga? Tara na, kain na tayo. May bagong bukas na restaurant sa tapat. Naku, wag sa labas. Tatawid lang naman tayo, hindi tayo magagahol sa oras. Hindi yun. Bakit tayo mo sa labas? Basta. Sige, sa kantin na nga lang tayo. Naku, wag din doon. Delikado. Ha? Bakit delikado? Ibig kong sabihin, may baon kasi ko, kaya dito na lang ako kakain. Ah, ganun ba? Mabuti pa dito ka na din kumain. Pero wala akong baon eh. Hintayin mo ako, bibili lang ako. Wag na, madami akong binaon kaya hati na lang tayo dito. Talaga? Oo nga, halika na. Naku, salamat ah. Ano ba, madami naman to, hindi ko mauubos. Luto mo? Luto ni tatay. Patingin nga. Aba, mukhang masarap ah. Oo, masarap magluto si tatay. Sana makilala ko na tatay mo, no? Bakit naman? Para malaman niya kung gaano ako kasincere sa'yo. Tumigil ka nga, baka may makarinig sa'yo. Ano naman? Totoo naman yung sinasabi ko. Minsan di ko alam kung seryoso ka nga o nagbibiro. Palabiro ako pero sincero. Tsaka seryoso ako sa'yo. Hoy, ano bang sinasabi mo? Wala pa tayong relasyon, no?
Kailan mo ba kasi ako sasagutin? Ay, Onad. O bakit? Seryoso ako. Sige, diretsahang tanong. Kahit ano sasagutin ko. Sana ako rin sagutin mo. Pwedeng wala na munang pagpapakyut? Sorry. Ano ba yung tanong? Bakit ako? Ano? Bakit ako ang nililigawan mo? Mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. 6 na taon, pwede mo na akong panganay na ate o kaya tita. O pwede rin girlfriend. Hay nako, ano ngang sagot? Ang may sasagot ko lang sa tanong mo, mahal kita. Ang pag-ibig walang pinipiling edad. Pero ang dami dyan, bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ay, binabalik mo lang yung tanong eh. O sige. Ang sagot ko kung bakit ikaw, kasi ikaw at ikaw lang. Sumeryoso ka nga. Kung sakit ang pagiging seryoso, malala na sakit ko. Seryoso ako. Seryosong seryoso. Ay, nako. O napabuntong hininga ka pa. Anong sagot? Mahal mo rin ba ako o ayaw mo talaga sa akin? Onad. Mildred, naghihintay ako. Hindi ko sigurado kung paano ko matatanggap yung sagot mo sakaling hindi ko magustuhan pero maghihintay ako. Onad, hayaan mo munang mag-isip ako. Oo naman, syempre bibigyan kita ng oras mag-isip. Hindi kita mamadaliin. Kahit ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, maghihintay pa rin ako. Salamat. Nako, kumain na nga tayo. Mahal ko na po si Onad, Papa Dudut. Natatakot din ako na mawala siya at ayokong mawala siya. Alam kong ramdam din naman ni Onad na mahal ko siya. Yun nga lang ay may balakid sa pagsagot ko sa kanya. Hanggang kailan baka kaya ni Onad ang maghintay? Sana nga ay mahintay niya hanggang sa maging handa na ako. Maging handa na akong sabihin kay Tatay Papa Dudut. Malaki pa ang guilt ko kasi nagsisinungaling ako kay Tatay. Sinasabi ko sa kanya na walang nanliligaw sa akin. Pero sa totoo ay malaki na ang pagkakagusto ko kay Onad. Isang araw ay para akong binuhusan ng malamig na tubig at naglalakad kami ni Tatay pauwi. Sinundo niya ako sa opisina ng biglaan. Pero wala namang nangyayari dahil wala si Onad noong araw na yon kasi pinadala siya sa Pampanga para may asikasuhin sa branch ng kumpanya namin. Mabuti na lang kasi para akong muntik ng matinik ng malaki pero nailuwa ko kaagad. Nasalubong namin si Wen na isang kapitbahay. Papa Dudut, noong makasalubong niya kami ni Tatay ay bigla niya akong binati ng congratulations. Nagulat kami ni Tatay kung para saan yung pagbati niya. Siyempre hindi mapakali si Tatay kung hindi niya malalaman kung bakit siya bumati ng ganon. Kaya tinanong niya si Wena at sinabi na masaya daw siya na may boyfriend na ako. Papa Dudut, kung si Tatay nagulat mas lalo ako kasi wala pa naman akong boyfriend. Sinundan pa niya na nakita niya daw kami na magkasama papunta sa restaurant. Bigla akong pinagpawisan, Papa Dudut. Totoo ang sinasabi niya. Nangyari ang insidenteng yon. Hindi ko alam kung paano magpapalusot. Nadinig ko na lamang si Tatay na nagpaalam kay Wena at sinabing may pupuntahan pa kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tahimik si Tatay noong pauwi kami at pagdating sa bahay ay parang madidinig mo ang mga kuliglig sa sobrang katahimikan. Hindi ko po alam kung paano sisimulan ang usapan. Guilty po ako kaya may kaba at takot ako sa dibdib. Kung dati nakakapag-deny pa ako kasi wala namang katotohanan ng mga hinala ni Tatay, pero iba po yung araw na yon kasi totoo ang sitwasyon at ayokong magsinungaling kay Tatay. Papa Dudut, hindi ko pa nga po boyfriend si Onad pero kumukuha po ako ng pagkakataon talaga kung paano sasabihin kay Tatay na may nanliligaw na sa akin. Sa edad kong yon ay natatakot pa akong magsabi sa tatay ko na parang isang minor de edad.
Parang nag-timer si tatay, ilang minutong tahimik nang biglang ayon, nagsimula na ang komprontasyon. Yung tayo niya nga pala ay maraming ibig sabihin yon. Kaya hinanda ko na ang sarili ko. Tay? Bakit? Po? Bakit mo ako tinatawag? Wala po. Wala. Opo. Opo, pero wala. Ibig ko pong sabihin, wala po akong sasabihin. Wala kang sasabihin. Wala po. Sigurado ka? Po? Na-promote po ako. Mabuti. Hindi po ba kayo masaya? May dapat bang ipagsaya? Yung promotion ko po. Saka na natin i-celebrate yan. Unahin muna natin yung dapat unahin. Kakain na po tayo? Maaga pa. Maghahain na po ako. Maaga pa nga. Para mamaya po nakahain na. Maupo ka nga. Opo. Anong opo? Upo. Okay po. O ngayon, may sasabihin ka ba? Ako po? Dalawa lang naman tayo dito. Opo. Anong opo? Sagutin mo ang tanong. Sorry tay, medyo nahihilo ako. Ano po bang tanong? Sige, kung hindi mo masagot ang tanong na kung may sasabihin ka ba sa akin, papalitan ko ang tanong. Ano yung sinabi ni Wena? Ewan ko nga po dun. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi po, hindi ko po gagawin yon. Nagsasabi ka ng totoo. Tay, kasi... Makikinig ako. Sabihin mo lang ang totoo. Tay, wala pa po talaga akong boyfriend. Totoo po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Naniniwala ako sa'yo. Salamat naman. Pero tay, Ano? tay, may... Ano ba yan? Bibitinin mo ba lahat ng sasabihin mo? Tay, may naliligaw po sa akin. Ano? Ayan na nga pong kinakatakot ko kaya ayaw kong sabihin sa inyo eh. Ayoko pong magalit kayo. Sana po hindi ko na lang sinabi. Hindi naman ako galit. Nabigla lang ako. Salamat tay at naiintindihan nyo. Wala akong sinabing naintindihan ko. Ang sabi ko, hindi ako galit. Salamat pa din po at hindi kayo galit. Ay, kailan pa nanliligaw yung sinasabi mo? 5 years na tay. 5 taon? 5 taon? Ngayon ko lang nalaman? Hindi ko po sinasabi sa inyo kasi nanliligaw pa lang naman siya at hindi ko pa naman siya sinasagot. Ah, ibig mong sabihin, sasagutin mo muna siya bago mo sabihin sa akin. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, ayoko po kasing mag-isip kayo kaya hindi ko na sinasabi. 5 taon? Opo. Ay, anong estado niya? Tay, mabait po si Onad. Onad pala ang pangalan. Opo, sobrang bait po niya. Mabait? Santo ba siya? Tay naman. Mabait lang sa umpisa mga yon. Tay 5 taon na po pero consistent siya na mabait. Kahit na. Pero mabait po talaga siya. Ay, sige. Gusto ko siyang makilala. Po? Talaga po? Opo, ipapakilala ko siya sa inyo. Mapadudod parang nabunot ang 5 taon ng malaking tinig sa lalamunan ko. Parang bumuka ulit yung 2 bato na umiipit sa akin. Sobrang saya ko noon. Una dahil sa nagkalakas loob ako na masabi kay tatay at pangalawa ay gusto siyang makilala ni tatay. Hindi niya kinontra ang sinabi ko. Hindi siya nagalit. Pero kilala ko si tatay, alam kong kinikimkim niya lang ang galit pero kilala ko din siya na hindi niya naman babastusin o sasaktan si Onad.
Kaya mas kampante ako na magiging maayos ang lahat. Hindi ako makatulog dahil gustong gusto ko nang masabi kay Onad ang lahat. Ayokong i-message o kahit tawagan siya sa telepono. Gusto kong masabi ko sa kanya ng personal at harapan yon. Kaya ang saya ng umaga ko at si tatay ay hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa akin at pinagmamasdan ng bawat kilos ko. Nakabuo na po ako ng tapang kaya gusto ko ding ipakita sa kanya na masaya ako at magkakakilala na sila ni Onad. Mula pag-alis ng bahay hanggang sa pagdating sa opisina ay parang nakapako ang ngiti ko sa labi ko. Malapit na ako sa opisina at nakita ko si Onad. Tatawagan ko sana pero napansin kong may kausap siya. May kasama siya at sa tapat ng opisina ay nakita kong bumalik siya sa babaeng yon. Nakita kong humalik siya sa babaeng yon. At hinalikan din siya bago ito umalis at pumasok si Onad sa opisina. Ang sakit, Papa Dudut. Kung anong saya ko noong una ay dinoble ang sakit at lungkot ng dibdib ko. Good morning, mahal. Tumigil ka nga. Sorry, wala naman nakarinig eh. Nadinig ko. Para sa'yo naman talaga yun. Pues hindi maganda pakinggan. Wow, mali nang gising yung babe ko ah. Anong babe? Ano ako, baboy? Grabe ka naman. Mas grabe ka. Sandali, parang hindi na joke yan ah. May nagjo-joke ba dito? Teka, naguguluhan ako. Naguguluhan ka? Hindi ba mas nanggugulo ka? Nanggugulo? Sinong ginugulo ko? Buhay ko. Ano? Pwede ba? Marami pa akong trabaho. Biyernes ngayon. Hindi ba tapos na natin kahapon yung mga kailangan tapusin? O dapat easy na lang tayo ngayon? Easy? E di mag-easy ka. Ako may hiya. O bakit naman napasok yung hiya? Kasi sinusweldohan ka, tapos mag-easy ka. Normal naman dito yun ah. Yung tatapusin lahat ng trabaho ng mas maaga para may oras na puro pahinga na. Pues hindi ako yon. Kahit pagod ako sa'yo, kailangan kong kumilos. Sandali lang ha. Una, hindi ko alam kung bakit galit ka. Tapos, hindi ko maintindihan kung anong kinagagalit mo. Tsaka, saan ba nanggagaling yung galit na yan? Isa lang sagot niyan. Ikaw. Ako? Bakit ako? Alam mo, iwan mo na ako. Padating na yung ibang mga kaopisina natin. O ano naman ngayon kung parating na sila? Gusto mo bang madinig nila pinag-uusapan natin? Hindi ko nga alam kung anong pinag-uusapan natin eh. Kasi nga, wala kang pakialam. Ano ba yan, Mildred? Kung ano-ano na nagiging topic natin. Anong kung ano-ano? Ikaw lang involved dito. Diretsuhin mo na kasi ako. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan eh. Mabuti habang maaga nakita ko na yung ugali mo. Oh, ano meron sa ugali ko? Sinungaling. Anong sinungaling? Hindi ko matandaan kung kailan ako nagsinungaling sa'yo. Kagagawa mo lang, hindi mo na matandaan? Please naman, Mildred. Ano bang ginawa ko? Hindi mo ba maalala o ayaw mong aminin? Hindi ko nga alam kung anong pabubulaanan ko tsaka kung anong aaminin ko eh. Kasi hindi ko naman alam kung ano sinasabi mo. Onad, isipin mo kung anong ginawa mo bago ka pumasok ng opisina. Ginawa? O ano, hindi ka makasagot? Iniisip ko pa kung anong sinasabi mong ginawa ko kanina. Naku naman, binigay ko na ng buo, ayaw pa din aminin. Papunta dito, nag-taxi lang naman ako. Yun lang yung ginawa ko. Sinong kasama mo sa taxi? Yung driver. Pilosopo ka ah. Totoo naman eh. May kasama kang babae. Sa taxi? Wala akong kasamang babae. Nakita ko magkasabay kayong lumakad papunta dyan sa harap. Magkasabay lumakad sa harap? Ah, oo. Pero hindi kami magkasabay sa taxi. Nagkita lang kami dyan sa tapat. O, edi inamin mo na nakikipagkita ka. Hindi ako nakikipagkita. Nagkita kami kanina. Iba ka, parang proud ka pa. Nakakahiya naman sa'yo. Hinalikan mo pa siya sa pisngi kanina. Bastos ka, magtatawa ka pa. Alam mo, mamaya ako sasagutin yung tanong mo pag uwi natin. Para mas klaro. Papa Dudut,
gigil ako kay Onad ng mga oras na yon. Nahuli ko nang may kasamang iba tapos pagtatawanan lamang ako. Hindi pa doon natapos ang lahat, Papa Dudut, ayaw pa niya akong sagutin kaagad. Paglabas na lang daw namin. Maya't maya siyang dumadaan sa tapat ng table ko tapos ay nakangiting kakaway. Mas lalo niya akong inaasar. Kahit na galit na ako ay ayokong mag-iskandalo. Kaya tumahimik na lamang ako. Yung sagot niya nga ay ayaw ko na sanang madinig. Yung tipong gusto ko sana pagtapos ng trabaho ay umalis na ako kaagad. Gumawa na ako ng paraan kung paano ako makakalabas nang hindi niya nakikita. Sabi ko, kunwari ay magbabanyo ako. Tapos doon ako sa likod ng opisina at dadaan palabas. Kaso paglabas ko sa likod ay nandun pa rin si Onad at naghihintay. Ina-anticipate niya talaga, natatakas ako at sa likod ako dadaan. Ewan ko kung predictable ba ako o kilala niya lamang akong masyado. Ayun nga po, Papa Dudut, na corner ako kaya hindi na ako lumaban pa. Tahimik na lamang akong sumama sa kanya. Sa totoo lang ay gusto ko talagang malaman kung ano ang idadahilan niya. Ewan nga kung bakit. Mas nangingibabaw yung pagbigyan ko siya kesa sa galit ko. Naglakad lang kami sa kanto ng opisina at ilang sandali pa ay nakita ko ang babaeng humalik kay Onad na papalapit kung nasaan kami. Gusto kong pagsasampalin ang mukha ni Onad at umalis pero hindi ko nagawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gusto kong humakbang paalis. Pero yung paa ko ay parang ipinako doon sa kalye at hindi ko maigalaw. Pagtapat sa amin ng babae ay nakangiti pa ito at gigil na gigil tuloy ako dahil inaasar pa ako ni Onad. Mas tumaas ang gigil ko nang humalik na naman sa pisngi ng babae si Onad. Sa kanya ipinakilala sa akin ang babaeng yon. Tinawag niya itong Ate Ann. Napatahimik ako nang madinig ko ang tawag niya. Nakatatandaan niya pala itong kapatid na nasa probinsya. Lumuwas lamang sa Maynila dahil may inaasikaso at para maibigay ni Onad ang mga ipapadala niya sa mga magulang nila. Napahiya ako, Papa Dudut. Gusto kong magpakain sa lupa noong mismong oras na yon. Si Ate Ann pala ang panganay na kapatid niya at siya ang nagpaaral kay Onad nang akuin ito. Sa mga magulang ang responsibilidad sa pagpapaaral sa kanya hanggang sa makatapos nga ito. Napakabait ni Ate Ann, niyaya pa niya kaming kumain sa labas para daw makapagkwentuhan. Sumama naman agad ako, Papa Dudut, pero kung si Onad lang ang magyayaya at dalawa lamang kami ay malamang na hindi ako sumama. Pero iba yung kasama ang kapatid niya at makakakwentuhan ko pa. Madami itong kwento at karamihan doon ay tungkol sa pagiging mabait ni Onad. Dahil sa mga kwentong yon ay mas lalong napamahal ako kay Onad. Kaya tinanggal ko na ang pag-aalinlangan ko at plinano ko na ang pagpunta ni Onad sa bahay, Papa Dudut. Mas gusto ko nang magkakilala agad sila ni Tatay. Papaalala ko lang po na ngayon dadalaw si Onad, ha? Bakit siya dadalaw? Multo ba siya? Tay, patawa. Sa kwarto lang po ako. Tawagin niyo na lang ako pag nandyan na siya. Tay! Oo na! Tao po! Tao po! Sino ka? Good evening po. Ako po si Onad. Nandyan po ba si Mildred? Mildred? Walang Mildred dito. Baka mali ka nang napuntahan. Po? Pero tama naman po yung binigay sa akin na address. Baka hindi dito yon.
Sige na, umalis ka na. At marami pa akong gagawin. Pero dito po kasi yung... Tay, ano yon? Ha? Ang alin? Nadinig ko kumalabog yung pinto. Wala, may tinaboy lang ako na ipis. Hello, Onad? Nasaan ka na? Nandito sa tapat ng pinto nyo. Ha? Sandali. Bakit hindi ka kumatok? Kumatok ako. Sabi sa akin, hindi ka raw dito nakatira. Sino may sabi? Ah, si Mildred ba ang hinahanap mo? Ang dinig ko kasi sabi mo, Alice. Po? Ang layo naman po ng Alice sa Mildred. Ay, tuloy ka, Onad. Salamat. Tatay ko, si Tatay Alex. Tay, siya si Onad. Siya ba? Opo, nagpakilala na po ako sa inyo kanina. Oh, nagpakilala na pala siya, Tay eh. Hindi ko kasi nadinig. Maingay kanina. Oo nga Mildred, baka masyado lang maingay sa labas kanina. Upo ka. Sandali kukuha ko ng maiinom. Magiinuman kayo? Tay, juice. Juice ang sinasabi ko. Sandali lang, Onad ha. Pasensya na ha. Pero wala akong tiwala sa'yo eh. Alam ko po, hindi nyo naman po ako pagsasaraan ng pinto kung okay ako sa inyo. Pero naiintindihan ko po kayo. Tatay kayo kaya naiintindihan ko na pinoprotektahan nyo lang si Mildred. Mabuti alam mo. Kaya iwan mo na siya at wag mo na siyang guluhin. Hindi ko po siya ginugulo. Totoo po ako sa kanya. Alam ko na yung mga ganyang hirit. Kaya hindi mo ako maluloko. At hindi ako papayag na lukuhin mo din ang anak ko. Hindi ko po siya niloloko. Seryoso po ako sa anak nyo. Hindi na ako nakikiusap ha. Sinasabihan na kita. Iwan mo na ang anak ko. Pasensya na po pero hindi ko po kayang gawin yan. Kung may pwedeng magpalayo po sa akin, si Mildred lang po yun. Mayabang ka pala eh. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Anong totoo yan? Ha? Wala. Onad, eto juice. Uminom ka muna. Salamat. Nakakatuwa naman. Ang alin? Kasi mukhang nagkakasundo kayo ni tatay. Ha? Tay, sabi ko sa inyo mabait si Onad eh. Anak, may gusto lang akong sabihin. Sa itsura niyang si Onad, parang mas matanda ka sa kanya. 6 years ang tanda ko sa kanya, Tay. Pero wala naman pong diferensya yon. Opo, Tay. Napatunayan ko na po yun. Anak, pag-isipan mo muna yung pinapasok mo. Huwag kang mag-alala sa akin, Tay. Nasa tamang edad at pag-iisip na po ako. Pasensya ka na, Onad. Ganyan lang si tatay. Papadudot dahil sa unang pagdalaw ni Onad sa bahay ay nagkalakas ng loob na ito na palaging dumalaw sa akin. Masaya ako pero syempre hindi si tatay. Sinusundo ako palagi ni Onad papasok sa opisina at sa pag-uwi ay hinahatid niya naman ako. Hindi na ako natatakot na magtago kasi nagkakilala na naman sina Onad at tatay. Paminsan-minsan ay nakakalabas kami para kumain sa restaurant o kaya ay manood ng sine o maglakad-lakad lang. Pero hindi po kami nagyayakapan o naghahawakan ng kamay kapag nasa pampublikong lugar. Nahawakan lamang ni Onad ang kamay ko kapag inaalalayan niya ako. Ang hindi ko alam noon ay may mga balak pala si tatay kung paano kami mapaglalayo ni Onad. Minsan ay hindi ko maintindihan na bigla na lamang magsasabi si tatay na ihahatid ako sa opisina ng napakaaga. Nag-almusal na lamang kami sa labas para naman hindi ako masyadong maaga sa opisina. Kapag nagkakaoras kami ni Onad para lumabas ay nagugulat kami na nandoon sa pupuntahan namin si tatay. Na kesyo napadaan daw siya, tapos since nandun na siya ay sasaluhan na raw niya kami. Ayos lang naman po yun kasi maganda yung nakakasama din nila or nakakasama din niya si Onad para mas makabuo sila ng mas magandang relasyon. Kasi parang napapadalas po yun. At isa pa ay ayaw niyang pagsalitain masyado si Onad. Gusto ni tatay na siya lang ang nagkikwento habang kumakain. Pero isang araw po ng Biyernes ay nakita kong sinalubong ni tatay si Onad sa kalye at pinagbantaan ito.
na kung hindi ako iiwan ay gagawa si tatay ng paraan para masira si Onad sa akin. Nagulat po ako sa nasaksihan ko kay tatay ng mga oras na yon. Hindi ako nagpakita sa kanila at nanatili akong nakatago. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil ba sa pagkabigla o baka naman gusto ko ring madinig at makita ang buong mangyayari. Dahil sa sobrang napapahiya na si Onad ay nasagot niya ng pabalang si tatay. Nakita ko na naitulak ni tatay si Onad ng malakas hanggang sa mabuwal ito sa kalye. Hindi ko kinayang nakikita ko kaya madali akong umalis. Nagpadala ako ng mensahe sa kanilang dalawa na huwag nila akong hanapin at hindi na ako uuwi. Saka ko pinatay ang cellphone ko para hindi nila ako makontak. Alam kong nag-aalala silang dalawa, araw ng Sabado ay hindi pa rin ako umuwi. Alam kong sobra na ang pag-aalala nilang dalawa. Hanggang sa dumating ang Linggo, hindi pa din ako nagpakita. Nagpunta sa bahay si Onad para makibalita kung hindi pa rin nga ba talaga ako umuuwi, Papa Dudut. Anak! Anak! Bakit ka nandito? Si Mildred po. Itatanong mo pa? Hindi ba ikaw ang dahilan kaya siya umalis? Ako po? Nasubukan niyo na po bang itanong yan sa sarili niyo? Hoy, huwag kang mayabang. Nasa pamamahay kita. Wala po ako sa loob ng bahay niyo. Nandito lang po ako sa tapat. Tsaka hindi po ako mayabang. Nangangatwiran lang po ako. Dahil sa'yo, lumayas ang anak ko. 3 araw na. Pag may nangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At pati kayo. Hindi ko kayo mapapatawad. Maayos kami bago ka dumating. Ilang taon na po kami magkakilala ni Mildred. Maayos naman po siya mula noon. Kasi nga, ginulo mo kami. Hindi po sa akin ang galing ang gulo. Ano bang pinagmamalaki mo? Wala po. Pero ang may pagmamalaki ko lang ay yung pagmamahalan namin ni Mildred. Lolokohin mo lang ang anak ko. Paano niyo ho nalaman? Kakakilala niyo lang sa akin, nahusgahan niyo na ako agad. Dahil yun ka. Alam niyo, hindi naman makakabalik si Mildred kung mag-aaway tayo eh. Baka naman po pwedeng magkasundo na tayo kahit ngayon lang. Para lang mahanap natin siya. Huwag na po kayong umiyak. Baka makasama pa yan sa inyo. Isipin na lang po natin kung saan pwedeng magpunta si Mildred at kung sino yung pwede niyang puntahan. Wala akong ibang maisip eh. Sa mga kamag-anak niyo po kaya, Tinanong ko na ang mga kamag-anak ko at kamag-anak ng nanay niya. Wala daw sa kanila. may kakilala po ba kayong kaibigan ni Mildred? Sa opisina po kasi wala siya masyadong kaibigan eh. Yung ilang nakakakilala sa kanya, tinanong ko na sila. Wala daw po silang alam. Wala na akong ibang maisip eh. Saan po kaya pupunta yun? Hanggang ngayon po kasi nakapatay pa rin po yung cellphone niya eh. Oo nga eh. Hindi ko din siya matawagan. Nag-aalala na ako. Huminahon po kayo. Mas kailangan natin mag-isip para mahanap natin si Mildred. Patawarin mo ako Po? sa mga nasabi at nagawa ko sa iyo. Patawarin mo ako. Naging madamot ako. Hindi ko na naisip ang kaligayahan ng anak ko. Sabi ko nga po sa inyo, naiintindihan ko kayo. Salamat. Kaya lakasan niyo po yung loob niyo. Mahanap din po natin siya. Anak ko, nasan ka na ba? Pinapangako ko na hindi na ako hahadlang sa pagmamahalan niyo ni Onad. Bumalik ka lang. Dito po ba sa lugar niyo wala siyang kaibigan? Dito sa amin, wala naman. Yan lang kapitbahay namin na si Lena, nakababata niya. Ito pong kapitbahay niyo, yung katabi niyong pinto? Ang lapit lang po pala. Pero natanong niyo na po ba si Lena kung nandyan sa kanila si Mildred? Hindi pa. Sa sobrang layo ng pag-iisip ko, nawala sa isip ko na tanungin si Lena. Mabuti pa po, tanungin na natin siya. Tara, ayan lang sila sa kabila. Hindi na po kailangan. Anak! Mildred! Anak! Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi po ako galit. Gusto ko lang pong ma-realize niyo yung mga nangyayari.
Naiintindihan ko na. Ayos na kami ni Onad. Alam ko po. Teka, alam mo? Oo. Mula nung Biyernes, tiyan na ako nagtatago kila Lena. Sinabi ko sa kanya na dun muna ako. Kaya nakikita ko at halos nadidinig ko lahat ng mga nangyayari dito. Mula nung Biyernes, nandiyan ka lang kila Lena. Opo, Tay. Pasensya na at ginawa ko yun. Gusto ko lang namang makapag-isip at mabigyan din kayo ng oras para mag-isip. Oo anak, nagising na ako. Patawarin mo ako sa sobrang paghihigpit. Mabait na tao si Onad, kaya lalo akong hindi nakukontra sa inyo. Salamat po, Mang Alex. Pwede mo din naman akong tawaging tatay. Po? Oh, huwag kang magulat. Basta, ang hiling ko lang sa'yo ay mahalin at alagaan mo ang anak ko. Opo, maraming salamat po. Hoy, ano ba yung usapan nyo? Nanliligaw pa lang si Onad, Tay. Wala pa kaming relasyon. Sagutin mo na kasi si Onad. Papa Dudut, hanggang ngayon ay natatawa ako kapag naaalala ko na hindi nila ako hinanap sa pinakamalapit na lugar na pwede kong pinuntahan. Sa totoo lang ay naisip ko yung kasabihan na mas hindi iisipin ng tao ang pinakamalapit kundi ang malalayo. Sinubukan ko lang naman po kung totoo at napatunayan ko na mas madalas sa hindi ay effective siya. Halos magkatabi yung mga pinto ng bahay namin ni Lena. Kaya nung akmang pupuntahan na ako ni tatay ay bigla ko nalang binuksan yung screen door ni Lena. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkasundo na po si tatay at si Onad. As in, sobrang magkasundo sila. Dahil na din sa nakita ni tatay kung gaano katotoong tao si Onad at lalong nakita niya kung gaano katotoo ang pagmamahal nito sa akin. 2 taon na po ang nakakalipas noong mangyari ang mga ikinuwento ko. Noong 1 taon ay nagpakasal na kami ni Onad at sa awa ng Diyos ay nakahabol pa na mabiyayaan ng anak. Isang batang lalaki na pinangalanan kong Onyx. Ang On ay galing sa pangalan ni Onad at ang X naman ay galing sa pangalan ni tatay na Alex. 1 taon na po siya ngayong taon na ito at kitang-kita ko kina tatay at Onad na mahal nila si Onyx. Sa pagmamahal nila na yon ay kitang-kita ko rin kung gaano nagsisimula ang pagiging mahigpit nila kay Onyx. Pinagsabihan ko kaagad ang dalawa na una ay lalaki ang anak ko. Baka maging matandang binata kapag hinigpitan nila. Nagpapalusot pa ang dalawa pero alam kong napahiya sila at na-realize nila ang mga sinabi ko. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa aking kwento, Papa Dudut. Pagpalain po ang Barangay LS 97.1 at naway patuloy na mamayagpag ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mildred.